Speaking of 7'6" big man, tila giant na kung ituturing ito dahil bihira ka lang makakakita ng ganito. Alaking manlalaro na talaga namang mahusay kagaya ni Sam Deguara na isang Maltese Italian basketball player. So matunog nga na posible nating makita ang giant big man na ito sa PBA para maglaro bilang import. Dito lang naglabas ng update sa social media si Mr. Snow Badwa, isang mahusay at kilalang legit sports writer dito sa ating bansa. Credit po na tila pinupunta nito rito kung magiging impressive umano raw yung laro nito sa magaganap na Dubai International Basketball para sa team ng Zamboanga Valientes. Itong si Sam Deguara nga raw ay ikinokonsidera para maging import ng Titan Ultra. So bilang opinion nga natin dito, no, goods ito kung tuluyang kunin ito ng Titan Ultra, lalo't big man talaga ang kulang sa lineup nila. Kagandahan kung si Sam Deguara 7'6" ito na matatawag mong dominant big man, lalo na pag nakapwesto na siya sa ilalim. Malaking bagay na magagamit niya yung kanyang height advantage and physical presence para matulungan ang team. Bukod pa dyan, yung rebounding and scoring ability niya na kayang gumawa ng mga soap dahil sa may good hands and magandang vision nito sa mga laro. Dahil na rin sa malawak na experience sa bit-bit nito sa paglalaro nga sa iba't ibang bansa at mga liga. So, wala ka nang hahanapin pa sa tulad nitong si Sam Deguara. Lalot kung kagaya ng Titan Ultra ang paglalaroan niya, maraming mga outside gunner. Tapos sa ilalim, dun siya nakatoka. For sure, panigurado, kahit nga si Junmar Fajardo, mahihirapan din dito. So ano masasabi nyo at opinion nyo? Tila isang mabigat na pagsubok ito sa Barangay Ginebra. Bukod sa kailangan talunin ng Ginebra ng dalawang sunod ang SMB para silang umabante sa finals, injury pa pala or may iniindang mga injury itong dalawang big man ng Barangay Ginebra. Una, itong si Troy Rosario na napabalitang nagkaroon ng groin injury nung nakaraang Game 5 ng semifinals kontra SMB. At batay sa report, hindi pa sigurado kung makakapaglaro itong si Troy Rosario ngayong Friday ng gabi sa Game 6 ng semifinals kontra SMB. Si Troy Rosario ay may 8.7 points per game at 7 rebounds per game this semifinals against SMB. Kung wala nga siya o hindi 100% healthy, siguradong malaki ang magiging effect nito sa defensive scheme ng Ginebra. Dahil sa isa nga siya sa nagbabox out kay Junmar Fajardo sa ilalim. Sa totoo lang, malakas din naman sa ilalim talaga itong si Troy Rosario sa offensive rebounds at karamihan nga ng puntos nito nanggagaling sa mga putbacks. At bukod kay Troy Rosario, may iniinda rin pala na itong si big man ng Ginebra na si Norbert Torres. Dahil batay nga sa report, may binunyag nga si Norbert Torres na may nararamdaman din pala itong pain. Hindi nga raw siya nakakatodo ng lakas matapos nitong maranasan yung issues with his calf and foot. Pero kagandahan naman kay Norbert, umaasa siya na matutulungan siya ng mga medical staff ng team para makarecover sa oras para sa susunod na game. So kaya naman, ito na rin yung oras para mag-step up yung ibang big man ng Ginebra like Japet and Raymond, na kung saan nakita naman din natin na nag-step up na rin yung Raymond na talaga namang last game. Kita mo kung gaano kadesidido ito pahirapan yung big man ng SMB. Pero kung gusto talaga at desidido talaga nila na manalo, kailangan na din magkaroon ng magagandang laro o magagandang opensa yung gaya nila Stephen Holt and Jeremiah Gray, dahil sila nga yung nagiging missing piece opensa ng Ginebra this series. So asahan pag may iniinda ang mga big man ng Ginebra, talagang dadaan ang team sa butas ng karayom, lalo't powerhouse team na SMB ang kanilang kalaban this series of semis. So dito naman nga ang Barangay Ginebra sa critical na lagay. Tila from best of 7 series, yung lagay ng Ginebra ay kailangan ito ay to beat ang SMB. Dahil sa lamang na nga po sa seryeng ito ang SMB. So kung napansin nyo or kung mapapansin nyo,
may nabago sa starters ng Ginebra kung saan 2 beses nga po nag-start itong si RJ. Pero kapansin-pansin na medyo bumagal nga yung start ng Ginebra sa opensa. So hindi natin sa ini-question ang pagpasok kay RJ sa starting position. Kumbaga, mahusay si RJ pero mas mainit si RJ pag nanggaling siya sa second unit. So matatandaan namang nasa starting 5 ng Gins itong sila RJ Abarientos, Scottie Thompson, Stephen Holt, Troy Rosario, and Japet Aguilar. Pero syempre, baka muling mabago, lalo't disente muling laro ang ginawa nitong si Jeremiah Gray nung Game 5. So, posibleng ibalik sa starters etong si Gray kung magkataon, lalo't sa ganitong tulad ng mga critical game na sitwasyon, sanay na sanay na tulad nito si Gray. So matindi ang bit-bit na experience niyan. Nakita naman natin last quarterfinals, di ba? So yun. At dito nga tayo patungkol sa tila isang history na rin kung maituturing ang ginawa ni Scottie Thompson sa semis versus SMB sa nangyaring Game 4. Dahil kung di nyo matatanong, Scottie Thompson is the first local player since Ronnie Magsanok in 1990 to produce a 30-point triple-double per PBA chief statistician Fidel Mangonon. Thompson finished with 35 points, 11 rebounds, and 11 assists in Barangay Ginebra's 105-91 win over San Miguel. So congrats dahil nakatabla na sa serye ang Ginebra at congrats din sa talaga namang tumodo at binuhos ang lahat ang laro na si Scottie Thompson dahil sa kanyang ginawang super career high performance. So para kay Scottie, ginawa nga raw nilang mabuti kahit mahirap. Ginawa nilang dumipensa ng maayos. Yung rhythm nga raw nila as a team, yun ang naging pinaka-importante, especially yung depensa dahil yun yung naging dahilan nila para makuha ang panalo. So kaya naman, daming humahanga kay Scottie dahil biruin mo napaka-humble talaga niya. So kaya naman daming humahanga kay Scottie dahil biruin mo napaka-humble talaga niya. Kita mo sa kanya na respetado niya yung buong koponan ng Ginebra. Kaya nakuha nga nila ang panalong ito para makatabla sa 2-2 sa best of 7 series. So hindi na tayo magtataka kung bakit gustong-gusto or kailangan ni Coach Tim yung gaya ni Scottie Thompson sa kanyang sistema. Mapa Ginebra man yan or Gilas pa yan. Dahil na kay Scottie Thompson yung attitude na maganda at swak sa timpla ng sistema. Kaya naman, tama lang din talaga na binansagan siya nga noon pa na Mr. Do It All. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.